Okay, check natin. Ano ba 'yun? Yan. So eto na, Villar promoted the DPWH district engineer linked to controversial flood control projects in Bulacan, 'di ba, 'no? So yan po mga kaibigan, former Department of Public Works and Highways Secretary now Senator Mark Villar promoted engineer Henry Alcantara who has been linked to the controversial flood control projects in Bulacan as district engineer, 'di ba? Yan, yan. So unahin yan po mga kaibigan 'no, okey. At, so napatunayan po natin yan, ang sinabi po mismo ni Diskaya na 2016 sila nag-umpisa 'no. Sara Diskaya, President of Alpha and Omega Gen Contractor and Development Corporation said they began engaging with the Department of Public Works and Highways on flood control projects from 2016 onwards. She clarified, however, that the company had started building with the agency as early as 2012 and with local governments even earlier. So earlier, no, as early as 2012, nandiyan na sila pero nasa local government. Pero noong 2016 onwards, doon lang sila pumasok sa mga flood control projects sa DPWH. Yan. So, yan po ang malinaw 'no? Yan. Oh, 'di ba? Hmm, yan po, yan. So, yan na mga kaibigan 'no, mga ghost projects, golden contractors, private roads, public money, yan. So, the Villar legacy. Eto daw ang Villar legacy mga kaibigan 'no. So, tingnan po natin 'to 'no. Itong, isinulat sa isang article 'no, mga kaibigan na mga ghost projects, mga, golden contractors 'no, private roads, public money. Eto daw yung Villar legacy. So tingnan po natin ito 'no, kung ikaw ay halimbawa tanong natin 'no, mga kaibigan, tanong natin sa inyo, sa mga nanonood dito. Kung ikaw ay secretary ng DPWH tapos pamilya mo ang may-ari ng mga subdivision, tapos ikaw din ang nagpa-build ng access roads papunta sa mga ito gamit ang public funds, ano ang tawag mo doon? Yan po ang katanungan, tanong po 'yan mga kaibigan 'no, 'yan. Ni Marivic. Yan, tanong po ni Marivic mga kaibigan, kung ikaw ay secretary ng DPWH tapos pamilya mo ang may-ari ng mga subdivision, tapos ikaw din ang nagpa-build ng access roads papunta sa mga ito gamit ang public funds, anong tawag mo doon? So mga kababayan, pakisagot niyo ano ang tawag doon, 'no? Ano po ang tawag? Yan. So sandali, sabi ni Miss Zack Whitey, 2016 nga sila nagsimula. Ang tanong, corrupt na ba ang Diskaya noong 2016? Asan ang data mo? Nagtatanong siya, asan daw ang data? Ay nandiyan na nga 'di ba, nanood ka ba ng investigation? Manood ka ng investigation 'no? Ah, bago ka magtanong-tanong manood ka ng investigation kasi nandun, 'no, pinag-uusapan, 'no? So, 'wag kang epal 'no, manood ka ng imbestigasyon para alam mo, okey. So, mga kaibigan, ah, sandali may sagot ni James 'no, ang sabi ni James, "Ang tawag namin, public service for public gain, from ghost projects to ghost plans." Mark Villar did not just oversee corruption, he designed the entire system. Sabi po ni James 'no, sa kanyang sagot. So, anong masasabi niyo mga kaibigan, tama kaya ito 'no? Ang tawag daw doon ay hindi public service, mga kaibigan, kundi ito ay private gain 'no, from ghost projects to ghost plans. At eto daw po mga kaibigan ay, Villar did not just oversee corruption,
he designed the entire system. So, gaano ba ito katotoo? So, tingnan natin mga kaibigan, ano ba nangyari 'no? Under his watch, Wow Builders became the go-to ghost project operator. Pangalawa, Vizcaya Group became the top contractor in flood control. Pangatlo, roads were built straight to Vistaland, Camellia, and Crown Asia. Wow, totoo ba 'to? Is it true? Hindi pa ako hindi ko naman napupuntahan yung mga ano, guys 'no, hindi ko alam 'no, kasi hindi ko naman napupuntahan yung, Vistaland, Camellia, tsaka Crown Asia ng mga subdivision ni Mark Villar 'no, or ng mga Villar. So, is it true na yung mga roads daw ay, ah, ginawa 'no, straight dito sa mga subdivision na 'to ng mga Villar? So, is it true? Gaano ito katotoo mga kaibigan 'no? So, isa pa, flood control master plan, wala ni papel, ni email, in flash drive, walang turnover. So, ito totoo 'to 'no, napatunayan nito kasi sinabi 'to mismo na wala nga talagang turnover 'no. Ang, DPWH ni Mark Villar hindi po nag-turnover ng flood control master plan. Ano pa, the worst, he appointed people like Henry Alcantara na nagpakasasa sa bilyong pondo ng bayan. COA red flags na hinayaan lang, yan. So ito yung pag-appoint niya dito 'no kay, Henry Alcantara, totoo ito 'no, totoo 'to mga kaibigan. At yung mga COA red flags, totoo din yan. Kasi noon pa po ay nire-red flag na ng COA itong mga, flood control projects. Pero over the years, natapos na lang ang pamumuno ni dating Pangulong Duterte, pero wala man lang nakasuhan, wala man lang naipakulong ang Duterte administration. Yan po ang katotohanan 'no. So, ano pa? Yan, DPWH top contractors under Villar 'no. Ito po yung Vizcaya Group. Napag-alaman mga kaibigan na itong Vizcaya Group ay napakarami pong mga, construction firm 'no. Marami po, hindi lang iisa ang kanilang construction firm kundi marami 'no. So from 2016 to 2021, Vizcaya Group was one of the most. Ang ingay naman ni Sarah. Sarah, nag-ano pa ako nagla-live 'no. So, andito kasi mga kaibigan si Sarah nasa labas 'no. Eto bintana ako dito, nandiyan po si Sarah 'no. Sa, ah, paglabas namin nandiyan po si Sarah 'no. So, ang ingay-ingay ni Sarah. Sarah, tumigil ka na diyan. Nagla-live pa ako dito. Huwag ka na maingay Sarah, 'yan, okey. Ay, ang ingay ni Sarah. Sarah, huwag kang maingay 'no. So, tuloy na natin. From Sarah, huwag kang maingay. Okay, tuloy na natin. From 2016 to 2021, Vizcaya Group was one of the most awarded contractor under Villar. Number two, they bagged 31.6 billion in flood control projects, mostly without transparency or competition. OMG! Kasi guys, sila palagi ang nananalo sa bidding. Sila palagi ang panalo sa bidding, 'di ba? And they were just not lucky, they were protected. Kasi nga naman 'no, napa-flag yung mga proyekto, flood control projects. Pero bakit hindi yata sila nakakasuhan ng past administration? Bakit hindi yata sila napakulong ng past administration? Ngayon lang talaga? Ngayon lang talaga sila nakakasuhan sa administrasyon ng Pangulong Marcos? So, tama pala yung sinasabi ni Sara Duterte na matagal na nilang alam na merong mga flood control projects na mga ghosts na matagal na nilang alam na may mga korupsyon sa flood control projects. Ito yung sinasabi ni Sara Duterte ha, mayor pa daw siya ng Davao.
kalakaran na daw ito, nangyayari na daw ito. Panahon daw ni Duterte, panahon ng mga nagdaang administrasyon. Inamin ni Sara ha, inamin ni Sara na alam nila na may ganito. Ang tanong, bakit nila tinolerate? Bakit hindi nila pinigilan? Bakit hindi nila dinimanda? Bakit hindi nila pinakulong? Ang tatay niya, 6 na taon naging pangulo. Bakit namamayagpag ang mga diskaya? Di ba? Protektado. Protektado, di ba? Ng Duterte administration ang mga diskaya. Di ba? So, ito pa. Okay. Allegations of fraud, poor project quality, and even fake billing hounded them for years, but they kept winning. Diyan ka magtataka eh. Noon pa pala na-flag. Noon pa pala may ghost project, pero namamayagpag. Ngayon lang sila natuldukan sa panahon ng ating Pangulong Marcos. Di ba? So, ito pa, Wawaw Builders, the ghost project experts. Wawaw Builders thrive under Villar, getting contract after contract with minimal to no physical output. Their expertise, drawing projects on paper, cashing in, then vanishing. Several projects like Wawa were flagged by COA as non-existent or double encoded. Tingnan nyo, kalokohan mga kaibigan, no? Pandaraya sa pera ng taong bayan. Non-existent yung proyekto at yung iba naman, doble, kinapi-paste. Iyan, di ba yung pinasabog ng ating Pangulo, BBM, na nakita niya sa kanyang investigasyon na merong mga proyekto na copy-paste. Kinopya-kopya lang, pero hindi naman nag-exist ang mga proyekto. Talagang dinisenyo para sa pagnanakaw. Grabe, di ba? Grabe mga kaibigan, no? Sobra, no? Ano pa? Their rise from obscurity to, sandali galit na galit yung mga DDS. Ayaw ng mga DDS na ine-expose natin. Itong mga kalokohan ng mga contractors at ng past admin, no? Grabe mga kaibigan, no? Ano kaya bakit kaya distorted ang utak ng mga DDS? Ayaw nila mga kaibigan na ine-expose natin itong mga katiwalian, no? So ito ha, their rise from obscurity to billionaire status is no accident. It's Villar enabled. It's Duterte enabled. How true, no? Ito pa, Villar built roads to their own business empire. Under Villar, DPWH prioritized access roads to Vistaland, Camellia Homes, and Crown Asia subdivisions, while many rural barangays had impassable roads. Private development got 4-lane concrete highways. OMG! How true is this? Gaano ito katotoo, mga kaibigan? Siguro naman, kayo na ang nakakakita kung gaano kahirap yung iba nating kababayan na walang roads. Yung mga estudyante, yung mga mag-aaral natin na pumapasok, na dumadaan sa mga putik-putik na daan. Samantalang yung mga subdivision ng mga Villar, ay, ang gaganda ng highways. Kayo na ang kumbaga, mag-judge. Hindi na ako. Kayo na ang mag-judge. Gaano ito katotoo? Tingnan niyo na lang sa sarili niyong mga mata at kayo na mismo ang mag-judge. 'Di ba? So, sabi ni "Saan mo nakukuha ang balita mo, madam?" Ay meron po ako ditong meron akong, mga link 'no. Ang mga link ko coming from ito, may mga link tayo dito, ah, bilyonaryo, ah, Abante, Politico, GMA, ABS-CBN. Yan po, diyan po natin kinuha yung mga link, 'no? Hindi po tayo nagfe-fake news, bawal po mag-fake news, 'no? So, binabalita lang natin etong mga, nakukuha natin ng mga link, 'no, galing din sa mga balita, sa mga mainstream media. Ito pa, ah
Ah, 'Yun nga 'no, roads were built straight to Vistaland, Camellia, and Crown Asia. A flood control master plan, wala ni papel, ni email, ni flash drive 'no? So 'yan po ang nangyari 'no, mga kaibigan. So, under Villar, DPWH prioritized access roads to Vistaland, Camellia Homes, Crown Asia subdivisions, while many rural barangays had impassable roads. Private developments got four-lane concrete highways. So this is textbook conflict of interest, using taxpayers' money to increase private property value. So hindi ito serbisyong bayan, ito ay business expansion. So ito pa, mga kaibigan, no? Noong 2019, Villar appointed Henry Alcantara to head DPWH First Engineering District, Bulacan. Under Alcantara, nangyari yung ghost projects, no? Na dumami yung mga ghost projects. Disbursement skyrocketed. Actual construction, barely visible. Marami ang ghost. Villar never investigated, never suspended, never acted. Why? Kasi sistema ba nila ito? Guys, napansin niyo ba? Ang tahimik ni Mark Villar, di ba? Napansin niyo ba ang tahimik ni Mark Villar? Nung merong mga tulay, no, na gawa ng Duterte administration na nag-collapse, nagsalita ba si Mark Villar? Hindi. Nung may mga dike na nag-collapse, na gawa din ng Duterte, nagsalita ba si Mark Villar? Hindi. May mga na-red flag ang COA noon tungkol sa mga proyekto. May sinabi ba si Mark Villar? Tahimik siya, di ba? Tahimik. So bakit ganito? Ang pagkakaalam ko kasi kapag tahimik ang tao, malamang kung hindi siya tangkot na masangkot, malamang siya ay sangkot kaya ayaw niyang umimik, di ba? So, despite overseeing hundreds of billions in flood control funds, Mark Villar did not turn over a national flood control master plan to the Marcos administration. So wala po siyang tinurn over na master plan sa Marcos administration. So this selfish, laziness, or an attempt to hide the real numbers and the paper trail. So up to now, no single comprehensive flood control roadmap from Villar has been recovered. Wala. Walang nakita na flood control master plan. Galing sa Duterte admin. Wala. And yet, he claims to be a nation builder. Nasaan ang 13,900 plus flood control projects na ipinagmalaki noon ng Duterte administration. COA already flagged irregular flood control projects as early as 2016 at matagal nang nagbabala sa mga irregular na flood control projects ang COA simula pa noong 2016. Matagal nang tinukoy ng Commission on Audit ang mga kahina-hinalang flood control projects simula pa noong 2016. Ngunit marami sa mga natuklasan nito ay hindi nabigyan ng aksyon. So ano ang nangyari? Bakit nagpatuloy ito? Diba? Hmm. Hindi man lang nila pinaimbestigahan, hindi man lang nila tinanggal yung mga tao dyan. Kailangan bang magpalit ng administrasyon para malaman ang lahat ng ito? Kung hindi pa tayo nagkaroon ng Marcos na Pangulo, hindi pa ito lalabas. Ngayon lang nagkaroon ng Pangulo na matapang na inilabas ang mga issue na ito, kahit dumami pa ang kanyang kaaway. Ngayon ang daming nagagalit sa Pangulo. Yung mga involved, galit sila sa Pangulo. At itong mga involved, naghahanap sila ngayon, nag-iisip sila ngayon ng plano para pabagsakin ang ating Pangulo. Kasi tinamaan sila eh. At ang Pangulo natin ay talagang seryoso na labanan itong mga korupsyon na nangyayari ngayon. 'Di ba? Kaya mga kaibigan, alam nyo,
Ang mga Pilipino ano na, eh, mulat, mulat na sa katotohanan at napapansin ko nga 'no, mga kaibigan sa social media, kapag si VP Sara Duterte na may mga sinasabing, patungkol sa pangulo na paninira, napapansin ko nga mga kaibigan 'no, sa mga comment section, napapansin ko ang daming namba-bash kay Sara. Napapansin ko mga kaibigan 'no, sa mga ano 'no, sa mga post ng mga legit na mga balita, ABS-CBN, GMA 'no, sa mga legit 'no, hindi yung page nila mga DDS, hindi yun. Natural mga page ng DDS sila-sila lang ang mag-aano diyan. Yung mga mainstream media, 'pag nag-post sila 'no, about, Duterte, na may sinasabi si Sara na masama about the Marcos admin, kita ko mga kaibigan, ang mga nagkokomento puro galit. Galit lahat kay Sara, na sinasabi na nababaliw na, sinasabi na, "Uy ganyan, wala kang karapatang magsalita ng ganyan kasi ganito." Iba sasabihin, "Oh, mental hospital, nandito na siya, hindi uminom ng gamot." Talagang ang daming basher, ang dami ng namba-bash kay VP Sara Duterte. Ibig sabihin mga kaibigan, namumulat na ang mata ng taong bayan at nalalaman na ng taong bayan kung sino ang nagsisinungaling at kung sino ang talagang, gumagawa, naka-focus sa kaniyang trabaho, 'no, mga kaibigan. So, eto pa, yang mga ghost projects na 'yan mga kaibigan 'no, ah, eto, okey. So, sabi nung isa dito, ay ano daw, "Uy si Che Tere Teresa Force, admin reach. Hello Che, salamat ano salamat sa panonood 'no. Ngayon lang kita ulit nakita Che 'no." So, may nagsasabi na, "Ay kung ano lang 'yan, sinisiraan si Duterte, sinisiraan si Sara." My God, ang paninira, yung katulad ng ginagawa niyo sa pangulo, bangag-bangag issue na may isang ebidensya, wala kayong pinakita, 'di ba? 'Yan yung paninira. Gumawa pa talaga kayo ng video, napakatagal niyo ng sinasabi na may pulburon video kaya naman pala napakatagal niyang ilabas kasi hirap na hirap kayo sa pag-e-edit. Pagkatapos nung nilabas niyo na yun, pak, nakita ng mga eksperto, fake video, confirm, fake video, ginamitan ng AI at ng face swap, oh, 'di ba? 'Yan ang paninira. Yung bang naninira ka pero wala kang ebidensya. Pero kung may ebidensya, it's not paninira, it's exposing the truth, 'di ba? So, we're not here to tear down people for no reason, no? We're here to demand transparency, especially from those who use public office funds, no? Or public office to build private wealth, no, mga kaibigan. So, Mark Villar is not just guilty by association. He appointed the corrupt, he approved the contracts, he protected the system, and he profited from it. The truth is not just in the documents, it's in the pattern, and now that's everything being uncovered. The only question is, no? So, mga kaibigan, gaano ba katotoo ang lahat ng ito? Until, until hindi nagkakaroon ng mga thorough investigation at hindi tuluyang nagkakaroon ng pagfa-file ng case 'no, dito kay Mark Villar, ay sa ngayon hindi natin masasabi na ito ay may katotohanan. Pero darating din tayo diyan, mga kaibigan, dahil ang investigasyon ngayon ay gumugulong, patuloy na gumugulong at ang pangulo natin ay seryoso sa kaniyang mga sinasabi. So kung ano man ang lumabas mga kaibigan sa investigasyon at kung madawit man talaga ang pangalang Mark Villar, sana ay magkaroon siya 'no, ng courage para i-face, para
harapin ang lahat ng magiging consequence kung ano man ang hatol ng hukuman at huwag mag-evade sa kanyang accountability kung ang lahat ng ito ay may katotohanan, 'no? So, 'yan po mga kaibigan, ha, inuulit ko, hindi tayo nagbibintang dito, tayo po ay nagkokomentaryo para malaman ng taong bayan kung ano ang nangyayari sa ating bayan. Dahil kung wala pong mag-e-expose ng mga pangyayaring ito, tuloy-tuloy na magagawa ng mga pulitikong ito ang mga pangungurakot sa gobyerno gamit ang taxes ng taong bayan. Kaya kung walang katotohanan ang lahat ng ito, mga kaibigan, naniniwala ako na ma-acquit siya dito. Pero kung ito ay may katotohanan, naniniwala din ako na siya ay hahabulin ng batas. 'Di ba? Yun po mga kaibigan, ang buong katotohanan. Fight fake news, expose the truth tayo mga kaibigan, 'no? Hindi tayo dito katulad sa mga DDS na andiyan na kaagad, "Uy, nagbintang na kaagad. Uy, ipinako agad sa krus, 'no, yung isang tao." Pero may isang ebidensya, wala man lang inilatag. Parang ano, parang si Sara Duterte lang, 'no, na panay bintang pero may isang ebidensya, walang inilatag, 'di ba? Yan. So, ano pa? Okey, 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 'no? So ito pa mga kaibigan, kahapon nung nasa House of the Representative, kami 'no, eto nagkaroon po ng press con ang mga House leaders 'no, House party leaders at nirekomenda po nila na yung national budget 'no ay, amid, anomalies and formulation ay, ibalik muna sa DBM 'no. Eto po yung, naging recommendation na ibalik na lang muna 'no kahapon. Naging recommendation ng mga, partido 'no sa House of the Representative na ibalik muna sa Department of Budget and Management itong, budget 'no. Kasi ang sinasabi po ng mga House leaders na nakakaawa talaga yung mga kongresista kasi palaging sila yung palaging, pinagbibintangan na, ah, yung gumagalaw ng budget. Kaya ang gusto nila mga kaibigan 'no na ibalik yung budget sa DBM, ayusin ng DBM. Kasi ang ginagawa po ngayon, ang laki po ng trabaho ng Congress. Kasi inaayos po ng Congress 'no, mga kaibigan, ang budget ng DBM. Iniisa-isa po nila 'yan 'no, ni Congresswoman Swansing 'no, doon sa, General Appropriations 'no, yung sa kanilang mga hearing. Iniisa-isa po na inaayos ang bawat budget ng bawat distrito. So, napakalaking ano po ito, napakalaking task kasi more than, 300 po 'no, na mga representative 'yan ng mga distrito ang aayusin. Napakarami po niyan mga kaibigan. So, napakalaking task nito. So ang gusto po ng House of the Representative ng mga leaders ay ibalik na lang 'no, sa Department of Budget and Management at sila ang mag-ayos. Ayaw galawin ng Kongreso yung budget kasi nga ang sinasabi nila ay palagi na lang sila yung ibang, pinagbibintangan kahit hindi naman sila involved 'no. So, ito po ang gusto nila na ibalik sa Department of, Budget and Management ang budget at sila na ang bahala na mag-ayos. Kasi kung sabi ng mga house leaders kung aayusin nila, sasabihin ng tao, "Uy, bakit niyo ginalaw yung ano budget?" Kapag hindi naman nila inayos sasabihin, "Uy, bakit niyo pinabayaan?" So, the best daw na gagawin ay i-return sa DBM at ang DBM na, ang Department of Budget and Management na ang mag-ayos ng budget 'no. Yan po yung kanilang napag-usapan. Pero parang kanina meron yatang ibang update 'no, na humiling yata, parang humiling yung Department of Public Works and Highways at saka si, Secretary, of, Department of Budget and Management, Amena Pangandaman. Parang humiling sila 'no na 'wag na lang ibalik yung budget kundi
pupunta na lang sila sa House of the Representatives at sila na ang mag-aayos ng budget ng DPWH, 'no? So, okey na rin 'yun mga kaibigan para hindi magahol sa oras. Sila na ang mag-ayos, 'wag na yung mga kongresista kasi nga naman tama nga naman, eh, palagi na lang yung Kongreso ang bini-blame sa kasalanan na hindi naman talaga nila ginawa 'no, na ang gumawa naman ay yung ibang mga politiko 'no, Senado 'yan kasama diyan 'no. So, ito pa, ah, uy, hmm, sandali mali yung aking ano, 'yan, So, ito mga kaibigan 'no, House leaders said their review uncovered serious and systematic anomalies. May nakita kasi sila, eh, ng mga anomalya 'no sa NEP 'no, in the preparation of 2026 NEP, particularly within the budget book of the Department of Public Works and Highways, Department of the Interior and Local Government, and Philippine National Police and Department of Agriculture, DA. So sabi nila, we cannot in good conscience begin deliberation on a national budget that is riddled with questionable allocations. Deputy, Deputy Speaker Puno declared the House owes it to the Filipino people to ensure that every peso is allocated and properly transparently and free of corruption. At this point, the 2026 NEP falls short of that standard. So, nakita daw ng mga kongresista 'no, nung kanilang binubusisi, ang dami daw mga parang hindi naman naka-align doon sa doon sa programa ng Pangulo. Parang may nakita sila 'no, na maraming mga insertion. So, ayaw ngayon ng House of the Representative 'no, na galawin 'no, gusto nila ay ibalik ito sa Department of Budget and Management at sila ang mag-ayos. Sila ang mag-pinpoint kung nasaan ba dito yung mga ano, yung mga insertions, nasaan dito yung mga hindi dapat na nilagay, ano-ano diyan 'no. Kasi nakita po ng Kongreso, eh. So ito po yun 'no, mga nagpulong kahapon, Puno, si Chairman of the National Unity Party or NUP at, si Janet Garin ng, Lakas, Christian Muslim Democrats, Nationalista Party, Bambi Emano, Representative Mark Edenguera, Enverga Nationalist and People's Coalition, at, Eliandro Jesus Budoy Madrona, Nationalista Party, Manila Representative Roland Valeriano, NUP, at saka si Jose Alvarez, NPC. Sila-sila po yung nag-press con kahapon 'no, at na-cover namin. So ito po yung mga irregularities na kanilang na-identify. Una, flood control projects with identical amounts totaling tens of billions of pesos, suggesting templated or copy-paste budgeting. So yan po nakita 'no nila na mga irregularities. Pangalawa, double appropriations and line items funding projects already completed. Pangatlo, oversized lump sum nationwide allocations under DPWH that weaken transparency and hinder proper scrutiny. Pang-apat, reports of unsolicited proposals for billions worth of firearms under the DILG PNP, opening the door to insertions outside the President's original submission, and the report of allocation for sales schemes in the DA's budget for farm-to-market roads. So these are not isolated mistakes. They reflect deeper flaws in the way the budget was crafted. The House leaders emphasized before Congress can deliberate responsibly, the executive must first correct and clean up these provisions. Mga kaibigan, nilinaw po kahapon ng Kongreso 'no, itong mga, leaders na 'to na yung nangyayari po sa insertions ay hindi po inilagay ng mga congressman, kundi ito po ay nagaganap mismo doon within the agency. Yung ahensya mismo ang naglalagay ng mga insertions, hindi yung House of the Representative. Kaya nga po gusto na nilang mag-hands off kasi palagi na lang sinisisi ang Congress. Palagi na lang napapasama ang Congress, pero ang katotohanan hindi naman sila yung nag-i-insert 'no. Kaya ang gusto nila ibalik sa Department of Management yung budget
ayusin nila lahat ng mga insertions na nilagay diyan, ayusin nila 'yan 'no, tanggalin nila at pagkatapos ibigay nila sa Kongreso ang budget ng malinis. At ang Congress na ngayon ang magle-legislate para ito ay maipasa. 'Yan po ang gusto ng mga House leaders kasi kawawa naman po talaga ang mga kongresista na sila palagi na lang silang bini-blame sa kasalanan na hindi naman nila ginawa. Yan po ang katotohanan, 'no? So, tama nga naman, eh, biruin mo palagi kayong mabi-blame tapos hindi naman kayo ang gumawa. Kung sakaling sa inyo mangyari 'yan, maganda ba? 'Di ba hindi? So, dapat maging fair lang tayo sa ating kapwa. Huwag tayong masyadong, mapagbintang na wala namang katotohanan 'no, wag gumaya kay Sara Duterte na puro lang pagbibintang pero wala namang katotohanan na nailatag 'no. So, isa pa, ito pa mga kaibigan 'no, House Young Guns 'no, sino ba itong Young Guns nito? Sila po ay nagpu-push ngayon 'no, yung CONCON, yung sinasabi ko kanina 'no, for presidential, vice president age requirement to 35. Mga kaibigan 'no, na alam naman natin na ang, age po ng, pagiging presidente or ng VP 35 years old 'no, 40 years old, 40. Tapos mga kaibigan ngayon ay gusto po nilang ibaba sa 35 years old. 35 years old. Puwede na ba si Sandro? Parang hindi pa. Sandali tingnan ko nga, puwede na kaya si Sandro Marcos? Kung sakaling, maging granted ito 'no, tingnan natin kung puwede na ba si Sandro sa 2028, kung 35 na ba siya. Ah, tingnan natin, ilang taon na ba si Sandro ngayon? Tingnan natin guys, kung ilang taon na ngayon si Sandro. Ilang taon na si Sandro? 31 years old. So, 31 pa lang si Sandro ngayon. Ayan. So, hindi pa rin pasok. Hindi, hindi pasok. 34 lang siya sa 2028. So, hindi pa rin pasok mga kaibigan, kulang pa. Hmm. So, si Vico Soto talaga ang pasok mga kaibigan 'no, sa 2028. Kapag granted ito mga kaibigan nung nagkaroon ng CONCON, ah, Constitutional Convention, kapag ito ay nagkatotoo mga kaibigan at nabago 'no, hindi nabago kundi naamyendahan yung ibang provision ng ating constitution, gagawing 35 years old ang, pagkapangulo 'no, na puwedeng tumakbo sa pagkapangulo at, vice president gagawing 35 years old. So, pasok po si Vico Soto. So, yan po yung a bold proposal 'no, to amend the 1987 Constitution, seeks to open the doors of Malacanang in the Senate to younger leaders, with a block of reform-minded lawmakers filing a resolution of both houses. Number 2, calling for a constitutional convention, CONCON, that would lower the minimum age requirement of the president, vice president, and senators. The measures introduced by Deputy Speakers Paulo Ortega V. and J. Kung-hoon and Deputy Majority Leaders Ernix Junicia Jr. of Manila, Zia Alonso Adyong of Lanao del Sur, Rog Gutierrez of First Rider Party List, and Eduardo Rama and House of Committee of Public Information Chairman Lordan Suwan of Cagayan de Oro City, collectively known as the Young Guns of the House, slashes the current age threshold from 40 to 35 for the President and Vice President, and from 35 to 30 for senators, no? So, yan po yung kanilang gusto, no? They stress that the Filipino youth have proven themselves globally competitive, socially aware, and capable of national interests, of national leadership, pointing to their growing influence in public service, innovation, civil society, and local governance. So, eto po mga kaibigan, yung gusto po nila na bigyan din po ng pagkakataon ng ating mga youth at hindi na po na palagi na lang na
sasabihin, "Ay hindi ba puwede mga matatanda lang," 'no, kasi kung titingnan natin marami naman din pong mga youth leaders natin na, talagang puwede naman talaga na tumakbo as President of the Philippines, 'no? So, tingnan lang natin 'to mga kaibigan, um, I understand that's private pag sinabi kayo tungkol sa mga projects na tapos na, pero may pupunto pa rin sa 2026 na. then, Pero lahat po ba yung mga nakita niyo ganun ding situation na parang ano ba 'yan, sandali, So, ikukuwento ko na lang sa inyo 'no, nakuwento ko naman kanina sa inyo 'no. So, eto mga kaibigan 'tong interview na tapos 'to na pero ay pupunto pa or is it a case of eto yung hindi tungkol doon ito sa yung district of sandali, ayan na, eto mga kaibigan tungkol dito sa NEP 'no, nakita nga nila, yung sinasabi ko kanina nakita nila doon sa NEP na meron pong mga nakalagay doon na mga pondo 'no, na mga parang mga copy paste lang 'no, sa National Expenditure Program. Nakita nila doon po sa ginawang, budget ng DBM na may mga, insertions o mga budget na copy paste at yung iba naman ay hindi naka-align sa programa ng pangulo 'no. So, nakita nila may mga irregularities kaya ito po gusto ng, Congress na ibalik nga po 'no, yung budget sa Department of budget para, sila na ang mag-ayos nitong, budget na 'to bago sila mag-legislate. Pero katulad ng sinabi ko kanina parang humiling 'no, sina Secretary Pangandaman tsaka si, Secretary Vince, Dizon na 'wag na lang ibalik 'no, sa DBM kundi sila na lang yung pupunta sa Congress at sila na mismo yung mag-aayos para daw, kumbaga, ah, less ano na rin para hindi maantala yung a-approve ng budget. So, okey naman 'yun 'no, basta sila ang mag-aayos 'no, ang Department of Budget and Management. Kasi nga, kapag ang Kongreso pa ang gumawa nito mahirap, mahihirapan ang Congress kasi hindi naman sila yung gumagawa ng budget, At saka hindi naman sila yung merong, direct contact doon sa mga agency ng gobyerno na talagang, humingi ng budget sa DBM, 'di ba? So, kaya mas maganda ito na talagang ang DBM 'no, si Secretary Pangandaman ang talagang gumawa nito na ayos ng mga discrepancies dito sa budget ng 2026, 'yan. So, sandali tignan natin 'to, ito, okey, 'yan, okey mamaya na ito, 'yan. So, wrap up na muna tayo 'no, itutuloy ko pa sana yung, kasunod natin na topic pero nakadalawang oras at 20 minutes na pala tayo. So, wrap up na tayo at babalik na lang tayo for another topic 'no. So, 'yan nga mga kaibigan, eto nga po, ang nangyari ngayon mga kaibigan, yung ating mga tinapik kanina na pino-propose 'no, yung pagle-lower ng age sa president at saka sa vice president from 40 years old to 35 years old. At ang mga senador naman at mga kongresista from, nilo-lower naman to 30 years old 'no, ng,
ang nag-propose nito ay yung young guns 'no, sina Congressman Ortega para mabigyan din ng daan yung ating mga young minds, young politicians na mga, kumbaga marami din maiaambag sa lipunan, mga fresh na fresh pa 'no, mga hindi pa naku-corrupt mga kaibigan 'no, sa sistema ng ating pulitika sa bansa 'no. Yung mga bagong ideas, mga, kumbaga energetic 'no, at talagang sabihin man natin hindi pa masyadong eksperyensado pero marami na rin namang alam at maraming puwedeng iambag sa gobyerno. Mas maganda na, kumbaga sa biscuit assorted hindi puro lahat matatanda 'no, hindi yung, "Ay matatanda lang ang pupuwedeng tumakbo." Mas maganda yung assorted kumbaga 'no, assorted biscuits. May matamis, may hindi matamis, may maalat, 'di ba? Kaysa yung, "Oh, lahat kayo puro matatabang." 'Di ba, puro matatanda. So, mas maganda may matanda, may bata. Haluan din kasi kailangan din natin ng mga bata 'no, sa ating trabaho. Kasi sa totoo lang guys, yung mga bata mabibilis sila gumawa, mabibilis sila mag-isip, mabibilis kumilos at, nagbi-blend ito sa wisdom ng mga matatanda, 'di ba? 'Yan po ang katotohanan. Kaya okey lang 'no, para sa akin. Okey po sa akin 'yan na ibaba yung age ng, ah, presidente, vice president, mga kongresista at, mga senador 'no? At, pangalawa mga kaibigan 'no, ay yung ating, na-topic kanina tungkol sa mga flood control projects na ito. Na sabi ko nga mga kaibigan, hindi naman 'yan magtatagal hanggang hanggang ngayon kung walang mga nagba-backup sa kanila na mga matataas na tao 'no? Kaya eto, ngayon na ang pinakamataas na posisyon sa bansang Pilipinas, siya mismo ang nagbulgar at siya mismo ang nag-ask ng investigation. Kaya ngayon unti-unti siyang natutuldukan. Good governance of Marcos administration, 'no? Unlike sa mga nakakaraang panahon, nakakaraang administrasyon na pinabayaan lang. Alam nila na may mga ghost projects, alam nila na may mga ghost flood control projects, pero pinabayaan despite of the, ah, mga red flags na ginawa ng COA sa mga proyektong ito, mga flood control, ghost projects, pero pinabayaan pa rin ng past administrations. So ngayon mga kaibigan, tulungan natin ang gobyerno para mag-succeed sa pagsawata ng mga katiwalian na nangyari sa ating gobyerno para naman ma-maximize ang taxpayers' money at para naman ma marating na natin ng tuluyan, mga kaibigan, yung talagang bagong Pilipinas na wala ng kurap, na hindi na babahain, kung babahain man nagsa-subside agad. Eh, nga guys tingnan niyo ang Bulacan, kahit wala ng ulan, lubog sa baha, talamak 'no? So maraming salamat mga kaibigan, babalik po ako bigyan niyo ako ng 5 minutes and after 5 minutes babalik po ako muli for another topic. Maraming pong salamat sa mga nanood, mga pro BBBM, mga Pinklawan, mga DDS at doon sa mga walang partido, marami pong salamat sa panonood. Ako po si Admin Rich, paki-subscribe na rin po ang ating channel at paki-tap na rin po ng, notification bell para ma-notify kayo kapag ako'y nagla-live at follow